Nasa Maynila na labi ng dalawang manlalaro mula Ateneo Blue Eagles na nasawi matapos malunod sa kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Habang bumuo naman ang Sports Stakeholders Panel ang Philippine Sports Commission para suriin ang insidente at paigtingin pa ang safety protocols para sa mga atleta. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint, Millie Borja. Dumating na sa Maynila nitong Martes ng umaga ang mga labi ng mga pumanaw na Ateneo Blue Eagles player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang patuloy na nagluluksa ang kanilang mga pamilya, kasamahan sa kupunan at buong sports community matapos ang trahedyang naganap sa Aurora. Magugunitang binawian ng buhay ang dalawang manlalaro sa kanilang team building matapos malunod dahil sa malakas na agos ng tubig sa dagat. Ayon sa Ateneo de Manila University, inilipat ang mga labi ni Baterbonia at Adili mula sa Aurora Memorial Hospital patungo sa Arlington Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City. Sa pinakahuling pahayag ng universidad, sinabi nitong patuloy itong nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng dalawang student athletes sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Samantala, hiniling ng pamilya ng 19-year-old na si Baterbonia na sumailalim sa autopsy ang kanyang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Ateneo, nakikipag-ugnayan na ito sa National Bureau of Investigation o NBI at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang mapadali ang proseso. Samantala, nais naman ng pamilya ni Adili na maibalik ang kanyang mga labi sa Nigeria, alinsunod sa kanilang tradisyon at kultura. Patuloy ding tumutulong ang Ateneo sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento para sa dalawang pamilya. Nilinaw rin ng universidad na wala pang pinal na detalye hinggil sa wake arrangements ni Baterbonia at Adili sa kasalukuyan at maglalabas lamang ito ng opisyal na impormasyon kapag natapos ng koordinasyon sa kanilang mga pamilya. Bukod dito, kinumpirma rin ng Ateneo na nakabalik na mula sa Aurora ang mga miyembro ng Blue Eagles, kabilang ang mga manlalaro at coaching staff at sumailalim na sila sa psychological processing at counseling sessions na pinangunahan ng universidad. Binigyang diin din ng Ateneo na hindi matatapos sa isang sesyon lamang ang suporta para sa mga apektadong atleta at opisyal ng kupunan. Samantala, kaugnay niyan, nagpaabot naman ng suporta ang Philippine Sports Commission sa isinasagawang investigasyon ng PNP at Department of Justice kaugnay ng insidente. Inununsyo rin ng PSC ang pagbuo ng Sports Stakeholders Panel na layuning suriin ang insidente at palakasin pa ang umiiral na safety protocols para sa mga atleta. Kabilang sa bubuo ng panel ang Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines o UAAP, Commission on Higher Education o CHED at National Youth Commission o NYC. Samantala, naglabas naman ng hiwalay na pahayag ang UAAP at SBP kung saan ipinaabot nila ang kanilang pakikiramay sa pamilya, kaibigan, coaches at buong Ateneo community. Nagbigay pugay rin ang mga kasamahan nila sa Ateneo Blue Eagles, kabilang ang rookie na si Kiefer Alas, na iniaalay ang kanilang UAAP Season 89 campaign para kina Baterbonia at Adili. Umani rin ang pakikiramay mula sa kapwa-atleta at dating manlalaro ang insidente. Isa sa mga nagpaabot ng pakikiramay ay ang young basketball standout na si Derek Duterte, na naging katunggali ni Baterbonia sa palarong pambansa kung saan inalala niya ang kanilang huling pagkikita at ipinahayag ang kanyang panghihinayang sa nangyari. Si Baterbonia ay 2025 palarong pambansa MVP at inaasahang magiging bahagi pa sana ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 89, habang si Adili ay naglaro para sa Katipunan Base Squad noong Season 88. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.